nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talagang Di ba? Miski ikaw, nabiktima ka. O gusto mo ba yun? Nabiktima ka. Nagamit ka ng mga masasamang loob. Di ba? Tapos gusto mo, o kapag ka nahuli ka, o kulong ka din. Pero labag, sa way na sinabi niya na biktima po siya, nabiktima, ibig sabihin, labag po sa loob niya yung mga ginagawa niya. Bakit niya ginawa yun? Panigurado ako na puwersa, natakot. Di ba? O, pinwersa ka na, tinakot ka na para gawin yung masasamang gawain, tapos pag nakukulong ka, ikaw kulong. Yung mga sindikato, wala, laya. Tsaka nga mali nga yung sinasabi eh. Meron pa ding lalo na doon sa mga heinous crime, meron pa ding pananagutan. ng mga sindikato, nung ako'y bata. Gusto mo ba yun? Nabiktima ka na, tapos ngayon, pag nahuli ka, kulong ka, parusa ka pa din. Double ka. Di ba? Ang sinasabi, ang gusto ipaliwanag sa'yo is habulin yung mga sindikatong bumiktima sa'yo. No? Para sila ang managot. At pag sila nahuli, maximum ang maipaparusa sa kanila. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng Paikot-ikot. Totoo, paikot-ikot na tayo dito. Bukod sa paikot-ikot, paulit-ulit din tayo. ng mentalidad Sabi ni Flor, tama na Sir Mark, usapang lasenggo na lang nakakainis. na to. Kaya sana po sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito sa plenaryo na to, dito sa institusyon. Okay, pero matatapos na hanggang ngayon, hindi mo pa din ina-explain kung bakit kailangan ibaba o kung bakit kailangan baguhin at ibaba yung edad. Wala pa din kaming naririnig na explanation mo. Na to. Ang tanging narinig lang ho natin sa kanya is yung implementasyon ang may problema. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, Wala. Yan pinupunto mo pala yung mga yung mga criminal na mga bumibiktima sa mga bata eh. Ano po tayo magagawa? Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. Ano ba yung pinapakinggan ni Mabim Padilla? yun din pala yung dulo. Kaya, Diyos ko, sabi mo siguro ni Kiko Pangilinan, paulit-ulit ako dito, sinasabi ko may parusa. Kahit 10 taong gulang, may parusa. No, lalo na kapag kahinos ka. Yun din pala yung sasabihin. Sige nga, para matapos na kami dito, tuloy mo na. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi Oo, yun, naintindihan namin. Kanina pa, paulit-ulit. Ano ang problema? yan ang nangyayari sa ground. Kaya Yung gusto mong puntuhin sa batas ni Kiko Pangilinan, may parusa. Okay na tayo doon. Miski ikaw, agree, di ba? Narinig mo na yon. No? Saan ang problema? Sa ground. Ikaw mismo nagsabi. Hindi nangyayari. Implementasyon ang problema. Robin Padilla. Sabi ni DP Syndicate, last order na po. Doon sa mga order ng sisig. Nako,
orderin nyo na yan at magsasarado na ang kusina. Kailangan po talaga nating revisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan Revisahin. Kung meron naman talaga yung gusto nyo dyan, nandoon sa kanyang ano nga, nasa batas niya nga, ano pa ang re-revisahin? Ang dapat, ang pinoproblema mo, Robin, is yung mga nag-iimplementa. Yun. Yun ang tutok doon. Sa mga kikilos. Sabi ni Chi, iba naman, Mark, hinibatay na ako dyan. Sabi ko nga sa inyo tuloy. natin Sabi nung iba, anong pinagbukang bobo? Bobo naman talaga na. Uy, huwag kayong hard care, Robin. itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Huwag daw i-delay. Ngayon daw pag-usapan. Masigit pa ho ata ito doon sa impeachment ng vice-presidente. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na. Ano pag-uusapan? Mga bossing ang sabi niya, ang gusto nilang linawin is kung may kaparusahan. Si Kiko Pangilinan, kanina pa sinasabi, kahit 10 taong gulang ang gumawa ng karumal-dumal na krimen, ay merong 1 taon, hindi bababa sa 1 taon ang pagkakakulong. Diba? Ano ang pagdedebatehan? Ano ang pag-uusapan? Kung yung gusto nyo, nandoon naman. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, Kapag ka nahuli, yung gumawa nun, kahit minor de edad, hindi bababa ng 1 taon, Robin Padilla. Sakso, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin, na sana, ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin niyo po lahat, pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo. May tablado. Para nasa stage show yung Senate. Sige nga. So, para yung taong bayan po, alam niyo naman po, siguro naman, naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po, tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang Okay, sobrang bata. Kala ko sasabihin niya, may problema sa batas mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. Wala po akong gustong i-discussion sa inyo. Anak ng tinapa, umikot doon sa gusto nilang malaman kung merong kaparusahan. Ang tagal-tagal, ang tagal-tagal na sinasabi ni Kiko, Papasalamat na nabanggit ni Senator Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Meron naman talaga. Yun nga yung kanina pa pinapaulit-ulit. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan. Kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. Dahil minimum 1 year nga daw di ba? At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. Ayun, mismong sarili niya, sinunog niya. Okay yung batas, implementasyon ang problema. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Uy, Senator Kiko, alam ko yung estilo mo, No? Yung papakinggan, para lang wag mapahiya. Yan ang ibig mo sabihin dyan. Papakinggan po natin ang magkabilang panig para lang wag mapahiya yan. Pero ayun, simple kung paano in-explain, walang problema sa batas. Implementasyon ang problema. Ako'y Mismong galing kay Robin Padilla. naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis
ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Oh. Ang dali, Robin Padilla. Kami nga dito, naintindihan agad namin. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon nito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 Ilang beses nang inulit yan, Robin Padilla, nakatatlo na yata. Dito pa lang ha, wala pang isang minuto, baka hindi mo pa masaksak sa kokote mo yan. 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala. Yan. At mayroong parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are Parang si Duterte. Walang karapatang lumabas. limited by at least 1 year, and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi Siguro iniisip ni Kiko Pangilinan, anak ng Tokwa. Debate pa tayo dito. Eh, ikaw na mismo ang sumunog sa sarili mo. po tayo nasa, kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Oo, nabanggit nga yun ni Robin Padilla, no? Parang gusto niyang pagmukain na si pinagtatanggol ni Kiko Pangilinan yung mga yung mga bumibiktima. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila ay mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa doon sa biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law. Maraming salamat po. Si Robin Padilla. Sabi ni Skyline, Channel Philippines, Boss Mark, di ko alam kung paano nila iniisip yan. Nagpamalas na naman ng kabubuhan si Robin Padaplin. Ay, Diyos ko. Ito, huling salita ni Robin. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na Bobola na naman. open po siya sa pagdiskusyonan to at kanina lang po. Naintindihan kaya ni Robin Padilla yung huling pagpapaliwanag? Parang hindi, no? Parang isusulong niya pa din yung yung amyenda niya. Parang hindi ho, no? Maraming salamat po sa ating buting senador at open siya na pag-usapan to. Nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawin nyo. Doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Pangilinan. Diyos ko po. Nabanggit daw ni Kiko Pangilinan na gusto na nung ambiendahan tapos ngayon hindi. Wala. No, implementasyon. Malinaw na malinaw dyan sa pinag-uusapan nyo, implementasyon ang problema. Dahil kapag ka ang 10 taong gulang gumawa ng karumal-dumal na krimen, hindi bababa sa 1 taon ang kulong. Ibig sabihin, pwedeng tumagal ho, mga kababayan. Pinasaya mo kami, Binoy. Mga boss, chipa mo, sir, ako'y magpapaalam na po. Naku, ito yata pinakamahabang live natin, no, sa simula po o sa tanang buhay na nagla-live tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss.